Mashallah, sister, naway naging maliwanag sa ating listeners ang mga paksa na yung tinalakay na may kinalaman sa marriage o pag-aasawa. Now, kung may alaman tayo ng mga practices na hindi natin nakikita na nangyayari sa loob ng Islam, posible po na yon ay dahil sa tradisyon na natutuhan mula sa mga ninuno o kaya naman mula pa rin sa mga kultura. So, being a Muslim, we really have to seek knowledge. Magsika po tayo na gumawa ng kung ano ang nasa pagtuturo ng Islam. Kaya nararapat lamang na isabuhay po natin ang Islam. And now, dumako po tayo sa issue na aking tatalakayin sa inyo. At ito'y may kinalaman naman sa justice in the family. Ang hustisya o katarungan sa loob ng pamilya. May pangyayari noon sa kapanahunan ng banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si An-Nu'man ibn Bashir ay nagsabi, "Ang aking ama ay nagbigay sa akin ng handog, subalit ang aking ina, si Amra bint Rawaha, ay tumutol at ayon sa aking ina, sasang-ayon lamang siya sa bigayang iyon ng handog kapag naging saksi ang propeta Muhammad, peace be upon him." Kaya ang ama ni An-Nu'man ibn Bashir ay nagtungo sa mahal na propeta at sinabi ang nais na mangyari ng kanyang asawa, si Amra bint Rawaha. Ang banal na propeta ay nagtanong, "Binigyan mo rin ba ng gayong handog ang iba mong mga anak?" Sumagot ang ama ni An-Nu'man ibn Bashir na hindi. Hindi niya nabigyan ang iba niyang mga anak. Kaya ang banal na propeta ay nagsabi, "Matakot sa Allah at kailangang panatilihin ang pantay-pantay na pagtingin sa mga anak. Huwag niyo akong tawagin na maging saksi sapagkat hindi ako sasaksi sa mga bagay na hindi makatwiran." Kaya ang ginawa ng asawa ni Amra bint Rawaha, binawi niya ang handog na ibinigay sa paboritong anak na si An-Nu'man ibn Bashir. Ano po ang kahulugan nito? Simple. Kailangan huwag maging practice ng sino mang magulang, ng sino mang ama, o kaya ina ng tahanan na meron silang pinipili sa kanilang mga anak. Huwag pairalin ang tinatawag na injustice in the family. Ang Subhanahu wa Ta'ala at ang banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos sa mga magulang na kailangang maging makatarungan sa kanilang mga anak at dapat pantay-pantay ang pagtingin o treatment. Ang otoridad ng magulang sa mga anak ay siyang matatawag nating the most basic form of authority in any society. Kaya kapag ang otoridad na ito ay inabuso, ang buong lipunan, the whole society, ay apektado. Yang tinatawag na favoritism na ginagawa ng ibang magulang sa kanilang mga anak. Yun bang sila ang pinipili sa kanilang mga anak? Na hindi lahat pantay-pantay ka lang pagtingin, meron silang paborito. Paborito ni daddy o ni mami, ni mama o ni papa, ni tatay, ni nanay, ni ina o ni ma, na ang resulta naman yan ay injustice in the family. Kawalan ng hustisya sa loob ng pamilya, sa loob po ng tahanan. Ang ganitong sistema ay labis na makapagbibigay ng hinanakit o sama ng loob sa ibang mga anak na hindi paborito. At dito nagsisimulang iringan ang hindi pagkakasundo, ang lihim na galit sa mga puso ng anak na hindi napapaboran. Meron pa rin pong uri ng kawalan ng hustisya na nagagawa ng magulang sa mga anak. Yun po bang pagpaparusa sa naging pagkakamali ng anak? Yes, totoo. Dapat lang na kung gumagawa ng di tama isang anak ay parusahan siya ng magulang. Pero, ang injustice na matatawag ay kung ang parusa na ipapataw sa nagawang pagkakamali ng isang anak ay hindi makatuwiran. Meaning, mas higit ang parusa kaysa sa bigat ng nagawang
kasalanan ng anak. Kaya dapat kapag nagkamali ang ating anak, tiyakin nating mga magulang nang ibibigay nating punishment ay makatwiran upang maiwasan natin ang tinatawag na unfair treatment sa ating mga anak. Isa pang form of injustice in the family, yaong pagkakait ng moral and religious education, lalo na kapag ito ay kayang ipagkaloob ng mga magulang sa kanilang mga anak. Dahil ito po ang pangunahing tungkulin ng sino mang mag-asawang Muslim na habang bata pa ang kanilang mga anak, kailangang bigyan nila ng pagtuturo sa larangan ng relihiyon o Islam, pagtuturo sa larangan ng moralidad. Kapag ito ay hindi ginawa, pinaiiral pa rin ng mag-asawa o ng magulang ang injustice. Lalong-lalo na po kung ang magulang ay Muslim. Ito ay kanilang tungkulin habang bata pa ang kanilang mga anak. Kailangang simulan na ang pagpapamulat ng mga ito kung ano nga ba ang Islam. Bigyan ng wastong pagtuturo kung ano ang nararapat gawin ng isang mabuting mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya kung nagkulang dito ang magulang, ito ay kanyang malaking sagutin sa Allah subhanahu wa ta'ala pagdating po ng takdang panahon.